Magandang umaga po sa bawat isa. Muli ho, welcome po sa morning worship service sa Jesus Christ Baptist Church. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos na tayo ay may kalayaan pa rin sa kakaibang kalagayan, ay malaya pa rin na sumamba sa atin hong Panginoon. Muli, we would like to welcome everyone na nakatutok ho sa kanilang mga gadgets or maaaring ikinakas sa mga screen ng television or sa cellphone or sa laptop. At welcome po. At we are glad na tayo po ay magkakasama sa pagsamba sa Panginoon. Gusto ko ho kayong i-encourage if you find it good na mag-host ng watch party so that all of your friends sa Facebook ay magkaroon din ng opportunity na masubaybayan ang atin hong gawain ngayong araw po na ito. Bago ho tayo dumako sa atin hong panawagan sa paghahanda sa pagsamba, ay ilang mga announcements po muna. At pag-pray ho natin, Lord willing, come the end of this month or next week, ay i-announce na ho kung ang Bulacan ay under na ng MGCQ. Pero sa kalagayan ho sa ngayon ay pag-pray natin sapagkat dumadami ang cases dito ho mismo sa ating bayan ng Santa Maria.
ipag-pray po natin ang kalooban ng Panginoon, ipag-pray po natin ang proteksyon ng Panginoon, at ipag-pray natin ang ating pong gobyerno, ang ating mga namumuno sa iba't ibang mga ahensya, maging nasa mga health workers, ay atin pong ilapit sa Panginoon sa panalangin. Also, pag-pray ho natin mga kapatid, ang atin pong mga kapatiran na nakikipaglaban sa ibang mga karamdaman. Una ho ay Sister Jinjin. Alam mo natin, she is battling a breast cancer. At Lord willing, July 1 ang kanya hong chemotherapy. So pag-pray ho natin at ito hong mga nakaraan, nagkakausap kami ni Sister Jinjin. Sabi niya ay binago ng doktor yung protocol, that is yung mga gamot na gagamitin sa kanyang chemo sapagkat medyo nag-a-advance yung kanyang cancer. So, at yung sa nakakalungkot na yung mga bagong gamot, yung ilan ay hindi ho readily available at kailangan niyang bilhin. So, sang-ayon sa kanya, ang kailangan niya is 4,500 at meron na po tayo mga kapatiran na humakbang. Mismo ng ating church ay magbibigay ng kaunting tulong at pero hindi pa rin po sapat. Ano po? At alam mo natin yung kanilang kalagayan, talagang sa pang-araw-araw lang nauubos yung kinikita ng kanyang partner. So, I would like to encourage us to be a channel of blessing para po sa kapatid nating ito. And also si Brother Dave Paule na alam nating nanonood ngayon. We are praying for you at pag-pray natin yung gamot ni Brother Dave na sana ay ma-import agad at upang may apply na sa kanya yung treatment at nakadulot ng ginhawa po sa kanya. And also, ang atin hong mga gawain, pag-pray natin mamayang gabi, alas 6. So I hope ang mga mananampalataya, maging sa mga tahanan, ay maging tapat sa pagtutok sa ating mga gawain. And that being said, I would like to encourage you na talagang ituring ng with all seriousness ang mga gawain. Alam ho natin na medyo mas challenging yan sa loob ng mga bahay. At I would like to remind you na ang Diyos na ating sinasamba sa loob ng bahay-sambahan, yun din ang Diyos na ating sama-samang sinasamba ngayong sandali o sasambahin ngayong sandali pong ito. So, I'd like to encourage ang mga ama ng tahanan, please lead your family, lead your wife, lead your children sa maayos at disiplinadong pagsamba sa Panginoon. At para madala nila yan, dito po pag nagtipon-tipon na tayo muli sa bahay-sambahan. So ilan lang ho yun sa ating mga announcement. Oo nga ho pala, muntik makalimutan, sa Wednesday and Friday, Lord willing, ay meron ho tayong Time in the Word, and we have a special episode ng Time in the Word sa Wednesday. At hindi ko sasabihin kung anong kinaspecialan nito. At I would like to encourage everyone na tumutok. That's on Wednesday, 6 p.m. ang ating home Time in the Word, also on Friday. So muli ay muntik ko makalimutan, happy birthday, Sister Margie Santos. Ano ho? Sa history ho, hindi mawawala sa history ng JCB si Sister Margie sapagkat ang birthday niya ang ginamit ng Panginoon upang magsimula ng Bible study dito sa loob ng IC. And to make the long story short, that Bible study now is Jesus Christ Baptist Church. So, purihin ang Panginoon sa kanyang biyaya, katapatan at sa buhay ng ating kapatid na Sister Margie. Doon hindi halata, pero senior citizen na ho yan, pero aktibong-aktibo pa rin maging sa mga gawain ho at paglilingkod dito sa church. Purihin ang Diyos, and we love you and we're praying for you, Sister Margie Santos. Those are our announcements. Tayo ho ngayon ay dadako at tinatawag ang bawat isa sa seryosong pagsamba sa Panginoon. Tayo po ay magkakaroon ng sandali ng katahimikan upang ihanda ang ating mga sarili, upang dumalangin sa Diyos at hingin ang kanyang pagsaliksik sa atin, expose anumang mga kasalanan, ito'y pagsisihan upang hindi manalangin po tayo.
Panginoon naming Diyos, aming Ama, muli, pinupuri namin ang iyong dakilang pangalan. Minamahal ka namin. Sinasamba ka namin. Pinadakila ka namin. Sa iyo ang kapangyarihan. Sa iyo ang kaluwalhatian. Magpakailanman. Ikaw ang nag-iisa at tunay na Diyos. Maliban sa iyo ay walang iba. Ikaw ang Diyos na soberano. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na mahabagin. Mahaba ang pasensya. Ikaw ang Diyos na mabiyaya at nagmahal sa aming mga makasalanan. At ikaw rin ang Diyos na nagbigay ng iyong bugtong na anak upang magligtas sa aming mga makasalanan. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin. Pinasasalamatan ka namin, O Panginoon. Lord, salamat po sapagkat sa pamamagitan ni Kristo Jesus, maaari kaming mag-alay ng mga espiritual na hain sa iyong harapan ngayon, nakatanggap-tanggap sa pamamagitan niya. Panginoon, nawa ang mga bunga ng aming mga bibig, ang mga pag-awit namin, panalangin, pasalamat, oo, maging ang pangaral ng iyong salita, muli, O Diyos, ang dalangin namin, tulungan mo kami. Ang mga ito ay maging mabangong sa iyo sa iyong harapan. Tulungan mo kami. Ang mga ito ay maging dakilang instrumento mo sa patuloy na ikababanal ng iyong mga anak. O Panginoon, tulungan mo kami. Lalo na po, O Diyos, sa mga nakikinig na wala pa sa kay Kristo. Patungo pa sa kapahamakan. Mahabag ka po, O Diyos, at ikaw po nawa magligtas. Muli, O Diyos, sa lahat ng aming gagawin ngayon, ikaw lamang po ang maitaas, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat. Lahat ng pagpuri, pasalamat ay sa iyo lamang mauri. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid, tayo po ay umawit sa Panginoon. Umawit sa Panginoon. Saan po natin Panginoon? Song number 249. Christ the Lord is risen today. Song number 249. Tayo po'y dumako sa atin hong pagbasa ng salita ng Panginoon at nais ko kayong anyayahan na buksan ang inyong mga Biblia sa aklat po ng mga awit, the book of Psalms, Psalm 66. Psalm 66. At babasahin po natin verses 1 hanggang 12. Psalm 66 verses 1 to 12. Kung yung nakita,
ay sabay-sabay po nating babasahin muli awit 66, talatang 1 hanggang 12. Ito po ang salita ng Panginoon. Ready, read. Make joyful noise unto God, all ye lands. Sing forth the honor of his name. Make his praise glorious. Say unto God, how terrible art thou in thy works! Through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. All the earth shall worship thee, and shall sing unto thee. They shall sing to thy name. Come and see the works of God. He is terrible in his doing toward the children of men. He turned the sea into dry land. They went through the flood on foot. There did we rejoice in him. He ruleth by his power forever. His eyes behold the nations. Let not the rebellious exalt themselves. O bless our God, ye people, and make the voice of his praise be heard, which holdeth out our soul in life, and suffereth not our feet to be moved. For thou, O God, hast proved us. Thou hast tried us as silver is tried. Thou broughtest us into the net. Thou laidst affliction upon our loins. Thou hast caused men to ride over our heads. We went through fire and through water, but thou broughtest us out into a wealthy place. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Muli ho tayong dumalangin sa Diyos. O Panginoon, nawa ang aming nabasa ngayon sa iyong salita ay maging totoo sa amin. Nawa kami ay maging mga taong dinideklara, pinahahayag at pinupuri ang iyong kaluwalhatian. Ang iyong mga dakila, ang iyong mga terribling gawa na nakatala sa iyong salita at patuloy naming napagmamasdan. Ang katotohanan na ikaw ang Diyos na soberano at may hawak ng lahat ng bagay. O Panginoon, nawa maluwalhati namin ang iyong pangalan. Ikaw na karapat-dapat. Ikaw na nag-iisa at tunay. Ikaw na tapat at mapagmahal na Diyos. O Panginoon, tunay, bawat isa sa amin ngayon ay mga nasa abnormal na kalagayan. Ang pandemya ay patuloy na kumakalat. Nadadagdagan ang mga nagkakasakit. Marami ang nawawala ng trabaho. Marami ang dumadaan sa mga kabigatan, mga problema. O Panginoon, ikaw po ang nakakaalam at may hawak nito. At sa iyo kami tumitiwala. Adawa, O Diyos, ngayon sa daling ito muli, maialay namin sa iyo ang katampatang pagsamba. Maialay namin sa iyo ang papuri na karapat-dapat sa iyong dakilang pangalan. Hiling namin ang iyong pagsaliksik. Saliksikin mo po ang aming mga puso. Ang mga kaisipan namin, Panginoon, ang mga salita na lumabas sa aming bibig, ang mga gawa ng aming kamay at lakad ng aming paa, maging ang mga planuhin namin. Lord, anuman na taliwas sa kabanalan, anuman na hindi lapat sa Ebanghelyo, patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami. Nawa sa aming pagsamba ngayon, ito'y hindi maging hadlang at tunay mapuri namin ang iyong pangalan. Ama, ang pangangaral ng iyong salita po maya-maya aming hiling, ang iyong habag at biyaya. Mangusap ka po, magligtas ka po, patuloy ka pong magbago ng mga buhay patungo sa pagkawangis sa aming Panginoong Hesukristo. Lahat ng ito ay sa iyo namin inihiling na kayang gumawa ng higit sa aming hinihingi at inaakala. At dalangin namin itong lahat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay muling umawit sa Panginoon. Tayo po rin umawit. Another song number 86. Song number 86. Amazing Grace.
Song number 86. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How preciously that grace appeared, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no blessings to sing God's praise, that when Well, pasensya na ho mga kapatid at minsan ho ay nagkakaroon ng problema ang ating pong Wi-Fi connection. Tayo ho ay magpapatuloy sa ating gawain ng pagsamba. Well, isa ho sa pinakapamusong talinhaga ng ating Panginoong Kristo ay masusumpungan sa Matthew chapter 13 at hindi yun ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Pero nais ko hong kunin ng isang bahagi ho doon upang makatulong sa atin hong pag-unawa sa ating pag-aaralan ngayon. Sa Matthew 13 verses 1 to 9 ay nahadoon ng parable of the sower, na kung saan mayroong isang magsasaka at siya'y naghasik ng binhi at ang ilan nahulog ang binhi sa 4 na klase ng lupa. Ito ay sa wayside kung saan matigas, stony, may lupa sa ibabaw pero bato sa ilalim, thorny, madawag, and good soil, at yun ang nagbunga ng mabuti. Naalala ko ho nung ako ay bata pa at nakapakinig ako ng isang pangangaral tungkol ho sa talinhagang ito, at sa akin hong pagkaalala ang binanggit ng mga ngaral ay maaaring hindi ginawang ng mabuti ng magsasaka ang kanyang trabaho, sapagkat dapat ang magsasaka sa pag-aararo ay inaalis yung mga bato na yun. Well, ang komento na ho na yun ay sa pagkakakulangan ng kaalaman o konsiderasyon ng kalagayan sa bansang Israel. Sapagkat madalas ho sa bansang Israel ay gusali. Sa mga panahon na yun at sa lugar na yun, ang mga taong nagtatayo ng mga bahay o ng mga gusali ay hinahanap ang mga batong yun upang doon itungtong ang gusali na kanilang itatayo. Yung malalaking bato na yun ang nagsisilbing foundational stones of a house or a building.
to make it strong. At kung maalala niyo ho sa Matthew chapter 7, sa bandang dulo o sa dulo mismo ng Sermon on the Mount, ang sabi ni Jesus sa verse 24, ang mga makikinig sa Kanya at gagawin ang mga sinasabi niya ay itutulad niya sa isang taong pantas na nagtayo ng kanyang tahanan. Anong description? Above up or upon a rock. And the rain descended, at bubuhos ang ulan, at darating ang baha, at ang hangin ay iihip, at babagyuhin ang bahay na yun, ngunit hindi tutumba sapagkat ito ay nakatungtong sa bato. Yun ang ganda ng bato. Hindi ito maganda sa pagtatanim, pero ito ay maganda sa pagtatayo ng gusali. And this foundational stone, this large stone ang gusto kong manatili sa ating mga kaisipan, ang larawan ng malaking batong ito, ang gusto kong manatili sa ating kaisipan, sa ating pag-aaral, sa passage sa 1 Peter chapter 2. Ito that passage na isguho kayong anyayahan sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral sa epistle o first epistle of Peter. 1 Peter chapter 2, at babasahin ho natin ang verses 1 hanggang verse 12. 1 Peter chapter 2, at pag nabasa natin yung stone ho dito, gusto ko sanang ang maisip nyo ay hindi yung maliliit na bato, kundi itong foundational stone. That's none other than our Lord Jesus Christ. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Wherefore, laying aside all malice, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. If so be ye have tasted that the Lord is gracious, to whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God, and precious. Ye also, as lively stones, are built upon built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Wherefore also it is contained in the Scripture, Behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. Unto you therefore which believe, he is precious. But unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner, and a stone of stumbling, and a rock of offense. Even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. Well, hanggang doon na lamang po ang ating basahin. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon naming Diyos, muli sa iyo kami ay humihingi ng gabay. Kailangan namin ng iyong pagtuturo. Kailangan namin ng iyong pagtatama. O Panginoon, kailangan namin ng iyong kapangyarihan. Sapagkat ikaw lamang ang nakapagbubukas ng mga mata. Panginoon, ikaw lamang ang nakapagbubukas ng mga puso. Mahabag ka po sa iyong mga ngaral. Mahabag ka po sa iyong iglesia. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga, mga kapatid. Believers of the gospel of Christ are saved and are given great privileges, but those who disobey the gospel call is destined to eternal damnation. Ang mga sumasampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo ay ligtas at binigyan ng mga dakilang pribilehiyo, ngunit ang mga di tumatalima sa tawag ng Ebanghelyo ay nakatadhana sa walang hanggang kapahamakan. Well, nais kong ipaalala, mga kapatid, na ang sulat na ating binasa o portion ng scripture na ating binasa ay bahagi ng sulat ni Pedro sa mga Kristiyanong nagsipagkalat sa iba't ibang mga lugar.
chapter 1, verses 1 and 2. At sila ay nagsipagkalat, hindi dahil gusto nilang mag-sightseeing, kundi sila ay nagsipagkalat sapagkat sila ay dumadaan sa matinding pag-uusig. At dahil sa matinding pag-uusig na ito, anong ginawa ho ni Pedro? Hindi niya sila binigyan ng kakaibang programa, kung hindi ang patuloy na ginagawa ni Pedro mula chapter 1 hanggang sa ating binabasa ngayon ay kanyang pinapakilala sa kanila at pinapaalala sa kanila ang mga dakilang katotohanan kung sino sila at anong meron sila na kay Kristo Jesus. Ano ho ang madalas na natin paulit-ulit na pinupunto? Sa panahon ng matinding mga pag-uusig, sa panahon ng mga matinding pagsubok, ang hahawak sa mananampalataya, hindi ang mga mabuting programa o nakakatawang jokes ng mga ngaral, kung hindi ang hahawak sa mananampalataya ay ang mga dakilang katotohanan ng salita ng Panginoon. Kapag dumarating ang mga tukso, kapag dumarating ang mga pagsubok, kapag dumarating ang mga sigaw ng kultura, ang hahawak sa Kristiyano ay ang katotohanan ng Panginoon. Kaya nga ho, nung Biyernes, ito ang hamon natin sa mga magulang. Ituro nyo sa mga anak, ituro nyo sa mga bata, ituro natin sa susunod na henerasyon kung sino ang Diyos at anong dapat gawin na pagsunod sa Panginoon at ano ang basihan ng katotohanan. O kapag hindi natin sila tinuruan ng mga katotohanan, sila'y madaling tatangayin patungo sa kapahamakan. Pero sa mga Kristiyano na nasa Kanya, sa mga Kristiyano na nakatindig kay Kristo na oo, sila'y nakakaranas ng mga pag-uusig dahil sa pananampalataya kay Kristo. Ang sabi ni Pedro ito sa verse 5, ye also is as lively stones, or ye are also living stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. So ang mga Kristiyano na kay Kristo daw ay living stones. At itong buhay na ito is not intrinsic but derived from Christ. It is from our union with Christ, sa ating pakikipag-isa kay Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tayo rin ay nagkakaroon ng buhay. And yung buhay na yun ay walang iba kung hindi buhay na walang hanggan. And then also, we are built up a spiritual house. So that is an allusion sa Old Testament temple. At alam natin na pag-aralan natin sa Bagong Tipan na ang templo ay wala na doon sa Jerusalem. Ang templo ay pumapatungkol 1 sa individual na Kristiyano and 2 sa mga nakatitipong mga mananampalataya. Yun ang pagtitipon. Binibigyan ko lang hundiin sapagkat huwag sanang isipin ng sino mang nagpapakilalang Kristiyano na sapat na pampalit ang online streaming sa pagtitipon ng mga mananampalataya. No! Sapit kay Kristo. These are all spiritual sacrifices to God, and take note, acceptable to God by Jesus Christ. Ang mga katanggap-tanggap na hain sa Panginoon ay yun lamang mga hain na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang katanggap-tanggap na pagsambag, ang katanggap-tanggap na pag-aari, merong nangyayari na hindi ito dapat. At alam natin na tayo'y nandun yung ating longing for the gathering of the believers. Pero let me and we must offer up sacrifices to God, and those sacrifices are acceptable. Kahit ang isang batang 10 taong gulang, kung siya'y tunay na mananampalataya ni Kristo, o kung siya'y nag-alay ng papuri sa Diyos, ito'y katanggap-tanggap. O kahit isang young people mula sa kanyang tinipid na baon ay mag-aalay ng salapi sa Panginoon, ito'y katanggap-tanggap sa Panginoon. O kahit 80 anyos na mananampalataya ng Diyos na nahihirap, alay niya pa rin ang kanyang sarili sa Panginoon, ito'y katanggap-tanggap sa pamamagitan ni Kristo
Jesus. O mga kapatid, ating pagbulay-bulayan ang mga katotohanan ito, ang mga dakilang ito na meron tayo bilang mga Kristiyano na nakay Kristo. Yes, maaari tayo ang nireject ng sanlibutan, pero mga kapatid, yes, maaari tayo ang hindi tinatanggap ng sanlibutan, pero ang ating mga papuri ang tinatanggap ng Diyos. O ba't tayo titigil? Ba't tayo ihinto sa pagsamba? Bakit tayo ihinto sa pananalangin, sa pagpupuri? Bakit tayo ihinto sa paglilingkod sa Diyos? Ito'y katanggap-tanggap sa Ama sa pamamagitan ng anak. O huwag tayong hihinto. Huwag tayong hihinto. Ngunit ngayong araw ho na ito, naisinda rin sa inyo ang isa pang katotohanan na si Kristo ang bato na hindi may iwasan sa daan. Christ is the unavoidable stone in the road. Anong ibig sabihin, Brother Paul? Anais kong ipahayag ngayong umagang ito, anuman ang ating paglalakbay sa buhay, anumang daan ang ating nilalakaran, nasan man tayo, anuman ang ating ginagawa, anuman ang ating lingwahe, kulay o kulay ng balat, gaano mang kataas o kababa ang edukasyon na ating narating, gaano mang karami ang pera o wala tayo doon sa bangko, ato ang katotohanan, may encounter mo si Kristo. He is the unavoidable stone in the road. Pero may encounter mo siya, maaaring sa dalawang kaparaanan. One, it's either you will be found in Christ, ikaw ay masusumpungang na kay Kristo at siya ang siguradong pundasyong bato ng iyong kaligtasan at hindi ka mapapahiya. Or may encounter mo si Kristo na bato na tinanggihan mo. At itong batong ito na tinanggihan mo ang siyang dudurog sa iyo sa hatol. Either way, we will still have to do with Christ. Ikaw na hindi mo siniseryoso si Kristo. Ikaw na kabataan na alam mo na wala ka pa kay Kristo. Darating ang panahon, haharapin mo siya. So, unang bagay na nais mong tingnan ho natin. First point, dalawa ho ang ating pag-aaralan. Una, Christ the stone of our salvation. And then pangalawa, Christ the stone of judgment. The stone of our salvation and the stone of judgment. So una, tignan ho natin mula sa verse number 4. Christ the stone of our salvation. We already looked at verse 4. To whom coming as to unto a living stone. So, narito, tayo ay lumapit kay Kristo, tayo sumampalataya sa Kanya na batong buhay, at dahil sa batong buhay, at nakatungtong tayo sa Kanya, tayo rin naman ay mga naging mga batong buhay. At si Pedro mismo ang nagsabi na ito'y katuparan ng hula ng Panginoon na sinabi niya sa lumang tipan. Sabi niya sa verse 6, 1 Peter 2, wherefore also it is contained in the Scripture. It is a long way of saying, it is written, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. This is coming from Isaiah 28, verse 16. Kung maaari, tingnan ho natin mga kapatid. Isaiah 28, verse 16. So, more or less 700 years bago pa ipanganak ang ating Panginoong Hesus Kristo, ay nasulat ang Book of Isaiah. At ang sabi ng Panginoon sa Book of Isaiah, ang sabi niya sa Isaiah 28 verse 16, ito po ang pagkakasabi ng Panginoon through the prophet Isaiah, therefore thus saith the Lord God, behold, I lay in Zion, and Zion is in Jerusalem. Zion is Jerusalem. I lay in Zion for a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation,
He that believeth shall not make haste. And that is what Peter is quoting dito sa 1 Peter chapter 2, verse number 6. Nang sabi niya na there is contained in the scripture, behold, I, and who is that I? None other than God the Father Himself. It is God who have laid the stone. Ang bato na kanyang pinili, ang precious, ang mahalagang bato na kanyang nilagay, at walang ibang ito kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi ho ni Pedro ay ito, and he that believeth on Him not be confounded. He that will know, acknowledge, and trust in Him that is in the stone, that is in Christ, yun daw sasampalataya kay Kristo will not be confounded. And this word confounded, kapag pinag-aralan nyo, ang ibig sabihin is dishonor, disgrace, or to be put to shame. Sa madaling salita, hindi mapapahiya. Ang sasampalataya kay Kristo ay hindi mapapahiya. Ito hong mga nakaraan ay madalas akong makakita sa social media ng mga expectation versus reality. Lalo ho ngayon dahil sa pandemic ay maraming mga tao ang sumubok talaga na mag-order online. At naalala ko ho, ay meron akong nabasang review ng isang item na nakapost online. At ang problema ay hindi niya binasa hanggang dulo yung description. Sapagkat nung nang nakita ko, wow, maganda, ang mura. Pero, again, expectation versus reality. At merong merong taong umorder nito at pagdating ay siya nagulantang. Itong furniture na parang cabinet na kanyang binili na nagkakahalaga 800 pesos. Wow, cabinet, 800 pesos, brand new. At talagang hinihintay niya at higit maaari, pinagmamalakaw, na-order akong cabinet, 800 lang. Pero pagdating ay, ganito kala. 3 pulgada lamang yung cabinet. Sapagkat sa bandang dulo ng description, nakalagay miniature for doll house. Cabinet para sa bahay ng manika. Ano ba't mo sinabi ho ito? Yung kanyang expectation was not met. Yung kanyang inaasahan, napahiya siya. Hindi nangyari. O mga kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon, siya na sumasampalataya kay Kristo, there's no chance, there's not even 1% of a chance na magpapahiya ang sinumang na kay Kristo. Oo, ang mga Kristiyanong sinulatan ni Pedro, hinahamak ng sanlibutan, sinasabihang nasisiraan ng bait, pero sila ay hindi mapapahiya. At doon din tayo bilang mga Kristiyano. Tayong mga nananampalataya kay Kristo na maaaring tinitignan ng taga-sanlibutan na weirdo. Bakit ka naglalaan ng panahon na ikaw ay sumasamba sa Panginoon? Bakit ka naglalaan ng panahon ng pera para sa gawain ng Panginoon? Bakit ka nagbibigay ng ganyang karaming oras para sa Panginoon? Bakit ka nabubuhay para sa Diyos? Oo, hindi ka mapapahiya kung ikaw ay nakatungtong kay Kristo. He that believeth in Him will not be confounded. Ito ang tinitiyak ng Panginoon sa atin. No true believer of Christ will ever be put to shame. Sapagkat masusumpungan niya ang realidad na kanyang hinihintay ay higit at higit pa sa anumang kanyang inaasahan. O mga kapatid, ang pananampalataya sa Ebanghelyo, ang pagmumuhay para kay Kristo, ang paglilingkod, pagmamahal, pagsasakripisyo para sa isa't isa,
ang pag-aalay ng ating mga sarili at buhay at lahat ng meron tayo, nagsasakripisyo para sa Panginoon. At maaaring humaharap at nagtitiis ng pag-uusig at panghihiya ng sanglibutan. Tinitignan ka bilang bobo dahil naniniwala ka sa Diyos na hindi nila nakikita. Maaaring hiyain ka ng sanlibutan, pero hindi ka mapapahiya kay Kristo. So let me challenge each and every one of us, brethren. Let us persevere. Tayo tuloy. Huwag kang bibitiw sapagkat hindi ka mapapahiya. Buksan po natin si Hebrews chapter 10. Sa Hebrews chapter 10, Hebrews, James, 1 Peter. So kapit pabalik. Hebrews chapter 10. Ang sabi ng author ng Hebrews verse 19, simulan po natin dito. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Why do we have that boldness to enter into the holiest? Because dahil tayo sumasampalataya sa Kanyang dugo, sa Kanyang ginawa doon sa krus, by a new and living way which He had consecrated flesh, and having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Verse 23, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. Tapat siya. Totoo ang kanyang mga pangako. So hold fast. Huwag kang bibitiw. Huwag kang titigil. Yes, pwedeng madapa. Kung may pagkakataong nakakapagod. Pero kapatid, huwag kang titigil sapagkat hindi tayo mapapahiyang nakatungtong sa bato na si Kristo. Tuloy. Tuloy. Hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Diyos sa pandemyang ito. Ito ba'y mawawala? Ito ba'y titindi pa? Pero ano man ang mangyari, tuloy! Sapagkat hindi tayo mapapahiya sa Kanya. Eh, ang sabi ni Pedro sa verse number 7, balik tayo sa 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2, verse 7. So, basahin natin muli mula sa verse 6 hanggang verse 7. Wherefore also it is contained in the Scripture, behold, I lay in Zion the chief cornerstone, elect, precious. He that believeth in Him shall not be confounded. Unto you therefore. Kaya natin binasa muli yung verse 6. Actually, kailangan natin basahin muli mula sa verse number 5. Yung mga privileges na meron tayo kay Kristo. At hindi lang yun, we are assured na tayo sinigurado, binigyan ng kasigurado na hindi tayo mapapahiya. At ang sabi, unto you therefore, which believe, He is precious. At tunay, sa isang tunay na Kristiyano, si Jesus ay mahalaga. Sa katotohanan, sa bagong tipan, isa sa mga pangunahing marka ng tunay na pananampalataya kay Kristo, isa sa mga pangunahing tanda ng isang totoong ay si Jesus ay mahalaga. Si Jesus ay minamahal. Ang pagmamahal kay Kristo. Buksan lang natin sandali sa 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthians chapter 16, habang binubuksan niyo, hayaan niyo po uminom. 1 Corinthians chapter 16 and verse number 22. Ano po ang sabi? 1 Corinthians 16 verse 22. If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema. Maranatha.
Let me read in the ESV. If anyone has no love for the Lord and the Lord Jesus Christ, if any man has no love for the Lord, let him be accursed. Hindi tunay na Kristiyano ang hindi nagmamahal kay Kristo. Maaaring nag-church ka linggo-linggo, o maaaring may ministry ka pa, pero kung hindi mo mahal si Kristo, kaibigan, ang Biblia ang nagsasabi, patungo ka sa kapahamakan. Hindi mo pwedeng dayain ang Panginoon. So yes, unto those who believe Christ, He is precious. But I think there's a better translation dito ho sa praise na ito na sinabi ho ni Pedro. Bakit ho? Sapagkat pag pinag-aralan niyo ho yung word na precious, dun ho sa King James, it functions as an adjective. Ibig sabihin naglalarawan. He is precious. Nilalarawan si Kristo, adjective. Pero pag tinanong niyo ho sa Greek, that word, time, na ang ibig sabihin nga is preciousness or honorable, is in the noun form, not adjective. The case is nominative. Ibig sabihin, nagpa-function siya as subject. It is single, there, and also the gender is feminine. So if it is pertaining to the Lord Jesus Christ, an adjective pertaining to the Lord Jesus Christ, ang pinaka-usual na ginagamit is, ang gender na ginagamit sa Greek ay masculine. But dito ho, that word time, precious, is noun, singular, nominative, that is subject, and then also feminine. And also, isa pang nawala sa King James is the definite article the, which is sa Greek, ito ay present. So actually, sa Greek, pag binasa niyo ho, ang pinaka translation is the honor or the precious. So hindi ito adjective kung hindi isang noun. At tingin ko mas nakuha ng ESV ang tamang pagkakatranslate ng itong sinasabi. So, the honor, so tama, yung honor ay noun na ngayon, siya yung subject. The honor is for you who believe. So, tingin ko yun yung mas tamang sinasabi. Na pag binalikan nyo ang sinabi ni Pedro sa verse 5, yung mga pribilehiyo na meron ng Kristiyano, sa verse 6, hindi mapapahiya ang Kristiyano kay Kristo. This honor, this great and wonderful honor, na hindi mapapahiya sa bandang dulo, ang sabi ni Pedro ito, so the honor is for you who believe. Ang honor na ito ay walang iba kung hindi para sa kanila na mga sumasampalataya kay Kristo. Let me ask you again, do you believe? Ikaw ba ay tunay na sumasampalataya kay Kristo? O mga kabataang nakikinig, tinatanong din kita, ikaw ba ay sumasampalataya kay Kristo? Ito daw, honor na ito, itong pribilehiyong ito, itong mga dakilang bagay na ito is only to them who believe. So Christ, the stone of our salvation, at sinamang nakatayo, nakatungtong, sumasampalataya sa Kanya, to Him is this honor. And then pangalawang punto, Christ, the stone of judgment. Sa verse 7, ang sabi, tuloy natin, unto you therefore which believe He is precious, but unto them which be disobedient. So nakita niyo, to them that believe, this yung honor. To them that do not believe, disobedient. And again, this word disobedient ay hindi ibig sabihin hindi sumusunod sa kautusan, kundi in contrast to believing.
Ang ibig sabihin niyan, they disobey the call of the gospel to believe. Kanilang hindi sinusunod ang panawagan na manampalataya sa Ebanghelyo. So they are disobedient. But unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner. So muli, ang sabi yun ni Apostol Pedro, si Pedro ay nag-quote mula sa Lumang Tipan, mula sa Psalm 18 verse 22. Ang sabi ng Psalm 118 verse 8:22, ang sabi, the stone which the builders refused is become the head stone of the corner. This is the Lord's doing. It is marvelous in your eyes. Itong stone na nireject ng mga nagtatayo, itong stone na itinapon, ipinapako sa krus, this same stone has been made head of the corner. That foundational stone. And guess what? It is the Lord's doing. It is the Lord's doing. It is all according to the purposes and the plan of God. Hindi ito aksidente, hindi ito nagkataon. Ito isang ayon sa minagaling at pinlano ng ating Panginoon. Who are the builders? Most primarily pertaining sa mga religious leaders ng panahon na yon na sumigaw, na ipako si Jesus sa krus. Anong sabi? This stone na disallowed ng mga builders is the same, is made the head of the corner. These builders were put to shame. Pinahiya sila. Paano paraan sila pinahiya? Itong mismong tinanggihan nila, itong lalaki na kanilang dineklara na ipako sa krus, itong kanilang tinanggihan at pinagpalit pa sa isang pusakal na kriminal. Itong lalaki na tinawag nilang blasphemer at tinawag nilang nasa kanya ang prinsipe ng mga demonyo, ang kanilang nireject. This himself, God has made to be the head of the corner. Pinahiya sila ng Diyos. Itong mga tumanggi sa Ebanghelyo, itong mga tumanggi kay Kristo, itong mga hindi sumampalataya kay Jesus na siya ang Mesiyas, pinahiya sila ng Diyos. Na yung tinanggihan nila, yun pa mismo ang nilagay sa pinaka-importanting lugar. O maaaring narito ka ngayon at sinasabi mong maaaring hindi ka outrightly kalaban ng Kristiyanong pananampalataya. Maaaring hindi ka atheist na tinatanggi mong merong Diyos. Maaaring naniniwala kang merong Diyos. Pero iyong tinatanggihan ng Ebanghelyo. Kung iyong tinatanggihan ng Ebanghelyo, you will be put to shame. Na itong Kristo na tinatanggihan mo, isang araw, kakaharapin mo bilang hukom. Itong tagapagligtas na tinanggihan mo, isang araw ay hahatulan ka. Verse 8, ito po ang sabi. And a stone and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, also they were appointed. Again, this is the third verse na kinote ni Apostol Pedro mula sa Lumang Tipan. So kanina, first Isaiah 28. And then nag-quote siya mula sa Psalm 118. Ngayon, nag-quote na naman siya mula sa Psalm 8 verse 14. Anong sabi ng Psalm 8:14? And he shall be for a sanctuary, but for a stone of stumbling and for a rock of offense to both the house of Israel, for a gin and for a snare to the inhabitants of Jerusalem. So a stone of stumbling and a rock of offense. Siguro mga kapatid na kapatid na tayong lahat ng isang karakter na kung saan maaaring cartoons or sa pelikula, na isang karakter na kumakain ng saging. Si Brother Gab, mahilig sa saging.
Isang karakter na kumakain ng saging at itong karakter na ito, pagkakain ng saging, tinapon niya pataas yung balat ng saging. And for many connecting reasons, na maaaring balat ng saging sumabit kung saan at nakamay na kung anong hayop, at nabato ulit at nasipa. Sa madaling salita, itong balat ng saging na kanyang tinapon ay napunta muli sa kanyang harapan at kanyang naapakan. At ito ang naging sanhi ng kanyang pagkadulas at pagbagsak. Kaya ako sinabi mga kapatid, itong bato na tinanggihan nila na siyang ginawang panuluhan ng Panginoon, ay ito rin ang bato na naging sanhi ng pagbagsak nila dahil tinanggihan nila. Itong bato na kanilang tinanggihan became the stone of stumbling, that is to fall down. This word stumbling, ang ibig sabihin ay isang bagay na kung saan literally matisod ka at iyong ikabagsak. And a rock of offense, that word offense can be translated snare, trap, or to cause their ruin. Kanilang ikasisira, kanilang ikapapahamak, kanilang ikapupuksa. So, sa madaling salita, itong bato na tinapon nila ay itong mismong bato na naging dahilan ng kanilang pagbagsak at yung pagbagsak na yun ay kanilang ikakawasak. What is this pertaining to none other than the judgment? Muli, pag tinignan natin sa Matthew 21, buksan lang muna natin sandali sa Matthew 21. Ano ang sabi ni Jesus? Matthew 21, lagyan niyang tanda ang 1 Peter, babalik ko tayo dyan. Matthew 21, verse number 42. Ano po ang sabi ni Jesus? Jesus said unto them, Did you never read in the scriptures, the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner? This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. And again, that is Jesus quoting from Psalm 118, verse 43. Therefore say I unto you, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation, bringing forth the fruits thereof. Verse 44. And whosoever shall fall on this stone shall be broken, but on whom it shall fall, it will grind him to powder. Itong bato, kapag tinanggihan mo, ito ang ikababagsak mo, at itong bato rin na ito ang tuturog sa iyo. Kapag tinanggihan mo ang bato. Kapag tinanggihan mo ang bato, ito ang magbibigay sa iyo ng hatol sa kapahamakan. Anong sabi ni Apostol Pedro? Balik tayo sa 1 Peter chapter 2. Even to them which stumble at the word, being disobedient. They stumbled at the word. What is that word? Again, sa context ng 1 Peter chapter 1 and chapter 2, that word is the gospel. They stumbled at the gospel. They did not believe the gospel. Being disobedient. Hindi nila sinusunod ang panawagan ng Ebanghelyo. O ikaw, maaaring ang tagal mo nang naririnig. Tinatawag ka ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ngunit ayaw mo pa rin sumampalataya kay Kristo. O huwag mong hintayin na ikaw ay matisod sa bantong ito at ang bato na ito ay dumurog sa iyo. Ang sabi ng salita ng Panginoon, at maaaring ito magiging pinaka-kontrobersyal sa lahat ng ating pinag-aralan ngayon. Whereunto also they were appointed. Kung saan sila ay itinalaga. Mga kapatid, to make the long story short, there are two general interpretation ng phrase na ito. Yung isa, pinaka-popular. Yung isa, less popular. Ano yung popular? Una, yung word na whereunto pertains to the stumbling and offense. That is, ito yung pumapatungkol sa kanilang pagkabagsak at
yung kanilang pagka-ruin. Why? Because of their disobedience. So, nung ibig sabihin, dahil sila ay hindi sumampalataya, dahil tinanggihan nila ang ebanghelyo ni Kristo, dahil tinuring nilang walang kwenta, nireject nila si Jesus, God has appointed them to stumbling and offense. Ito yung popular na paniniwala, and that is also true, na ang kababagsakan ng isang hindi sumampalataya ang lugar na pinagtalagahan ng Panginoon ng isang nag-reject kay Jesus ay walang hanggang impyerno. Itinalaga doon ng Diyos ang hindi sasampalataya. Well, the second less popular interpretation is this. That word whereunto pertains to both disobedience that results to stumbling and offense. So pag nagbasa ho kayo ng mga commentaries, pag nakinig kayo ng mga aral, ito yung general, dalawang madalas yung may encounter na interpretation. Now, let us be careful to maintain clear biblical truths when we study, approach words like this. Anong ibig sabihin? Hindi ibig sabihin ho nito na ang Diyos ay gumagawa ng unbelief sa isang tao. Because whereunto, ang sabi, whereunto they were appointed. What is that? Ang sabi, even to them which stumble at the word, being disobedient. And that disobedience is disbelief in the gospel. Whereunto they were appointed. So itinalaga sila sa hindi pagsampalataya. Now again, sabi ko nga ho, let us be careful to maintain clear biblical truth. Sabihin nito na ang Diyos ay aktibong gumawa ng hindi pagsampalataya sa kanilang mga puso, aktibong pumigil sa kanilang mga puso na sumampalataya. Hindi niya kailangan, dahil ang natural sa taong makasalanan ay hindi sasampalataya. Walang humahanap sa Diyos. At actually, ito ang sabi ng John chapter 3, ito ang kahatulan, men love darkness more than light because his deeds are evil. Kapag dumating ang liwanag, tatakbo siya palayo sa liwanag. Yun ang natural sa tao. Ang kailangan nga yung Diyos ang gumawa ng pananampalataya. Ang Diyos ang nagbukas ng puso at magbigay ng pananampalataya para ang isang tao ay lumapit kay Kristo o maligtas. So hindi nangangahulugan na ang Diyos ay gumagawa ng unbelief. At kung sakaling tatanggapin natin ang interpretasyon na ang Diyos ay in-appoint sila sa pagtanggi sa Ebanghelyo, and this is not an active appointment or designation. Hindi ibig sabihin ito na ang Diyos ay actively pumipili ng tao na pupunta sa impyerno. Hindi yun ang ibig sabihin. What we have in the Bible is this: God choosing people for Himself. Ang meron sa Bible na ito, ang lahat ng tao ay patungo sa kapahamakan. At mula sa lahat ng taong ito patungo sa kapahamakan, ang Diyos ay pumili ng mga tao para sa kanyang sarili, and the word sa theology is to bypassing others. And in that way, God, passively appointed them to damnation. Na yun ang karapat-dapat sa kanila. At doon sa mga naligtas, God miraculously intervened to bring them to salvation. Whatever ang gawin mo, tanggapin mong paliwanag, both will be biblically true. Sa madaling salita ito, walang anumang tsansa ang taong tatanggi sa Ebanghelyo na magbabaka sakali kang swertihin na makapasok ka pa rin sa langit. No, ang naghihintay sa iyo ay hatol at kapahamakan. So what will you do with Christ? Hindi ka makakatakas sa Kanya. It's either tumungtong ka sa Kanya ngayon,
bilang iyong tagapagligtas, at kung tatanggihan mo naman siya, dito ka tutumba, at itong batong tinanggihan mo ang dudurog sa hatol sa iyo. What will you do with Christ? O sa ating mga mananampalataya, atin siyang i-appreciate. Nais kong paalala, this honor, the honor is unto us who believe. Kakaibang karangalan, kakaibang pribilehiyo na meron tayo. Walang ibang taong meron ito, mga na kay Kristo lamang. And we must persevere in our faith in Christ, because we will never be put to shame. Maaaring ipahiya ka ng sanlibutan, pero sisiguraduhin ng Diyos kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, hindi ka mapapahiya sa dulo. O muli mga kapatid, nawa ang mga katotohanan ito ay magdulot sa atin na patuloy na magpursige sa pananampalataya, na patuloy na mag-alay ng mga spiritual na hain sa Panginoon, na patuloy na tawagin ang mga tao sa pananampalataya kay Kristo. O mga kapatid, nawa mga magulang ay lalo at lalong magpursige, na lalong ilapit ang kanilang mga anak sa Diyos. O mga kapatid, nawa ito'y patuloy na magtulak sa atin para mas lalo at lalong mahalin natin si Kristo. He is the salvation, and we will never be confounded. Hindi tayo mapapahiya. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, salamat po. Salamat po sa mga katotohanan ito. O Panginoon, ang daming mga tao bigay na bigay sa kanilang paniniwala. Nagsasakripisyo sa kanilang paniniwala. Naghihirap sa kanilang paniniwala. Pero ang dulo sila'y mapapahiya. Ang dulo ay sila'y madudurog sa ilalim ng hatol, sapagkat sila ay tumanggi sa Ebanghelyo. Panginoon, salamat. Salamat po na kaming mga na kay Kristo ay hindi mapapahiya. Salamat po na sigurado ang aming mana sa langit. Salamat po na sigurado na kami ay uuwi sa iyo. Salamat po na kami man ay tanggihan at itapon ng sanlibutan, kami naman ay mga pinili mo para maging iyo. Salamat po. Lord, muli ang mga katotohanan ito ay lalong magtulak sa amin sa mas malalim, tapat, at tunay na pagmamahal sa iyo sa araw-araw. Magtulak sa amin bilang mga magulang sa mas seryoso na pangunguna sa aming mga anak, pamilya palapit sa iyo. O nawa mga katotohanan ito ay magtulak sa mga kabataan sa maingat at matapat na mga desisyon na gagawin nila sa kanilang mga buhay. O Panginoon, mahabag ka po. Tulungan mo kami. Ingatan mo kami. At muli, O Diyos, salamat po sa katotohanan na sino mang sumasampalataya kay Kristo, nakatungtong sa siguradong buhay na bato ng aming kaligtasan, ay hinding-hindi mapapahiya. Purihin ka, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po yung mawit. Sa para natin mga ina, song number 1, 3,
Song number 139. More about Jesus. Song number 139. First and last stanza. More about Jesus would I know, more of His ways to others show, more of His saving fullness see, more of His love would die for me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love would die for me. More about Jesus on His throne, riches in glory, all His own. More of His kingdom sure in peace, more of His coming Prince of Peace. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love would die for me. Amen. Purihin po ang Panginoon mga kapatid. We would like to invite you again mamayang gabi, 6 p.m. Meron po tayong panggabing gawain. At nawa ay patuloy natin ipag-pray ang bawat isa. Pag-pray natin ang ating kasalukuyang sitwasyon regarding the COVID-19 pandemic. At Lord willing, ay baka next month ay maaari na hong buksan ang ating bahay-sambahan at magiging marahan, magiging maingat tayo. At so wait for further announcements. Kinukumpleto natin ho yung patuloy yung mga requirements ng government kung magkakaroon ng mga itong pagtitipon. So muli ho mga kapatid, patuloy tayong mag-pray, patuloy tayong magdalanginan sa isa't isa. And we would like to remind you to pray, and if you can be a channel blessing to Sister Jinjin, ay magiging malaking bagay po yun. Muli, Sister Margie Santos, happy birthday po sa inyo. At nawa patuloy hong gamitin kayo ng Panginoon. Mga kapatid, as I always say, I miss you all, I love you all, and may God bless us all. Ingat po tayo.